Gulo sa Timberwolves at Pistons, inaasahan ang mabigat na parusa. Kawawa at nakakalungkot ang nangyari kay Kevin Durant. Warriors bad news sa update sa injury ni Kuminga at good news dahil isang laro na lang aakyat na sa pang-5 pwesto sa West. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Hindi ito ang Malice in the Palace, ngunit ang sagupaan sa pagitan ng Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves nitong Lunes ay mabilis na lumalala at umabot pa sa stands ng Target Center sa Minneapolis na nagresulta sa 7 ejections ng mga manlalaro at coach. Nangyari ang insidente may 8:36 minutes remaining in second quarter matapos i-foul ni Ron Holland ng Detroit si Naz Reid ng Minnesota habang sinusubukan nitong gumawa ng layup. Agad na kinausap ni Reid si Holland at itinuro ang kanyang mukha. Nasa malapit ang teammate ni Reid na si Donte DiVincenzo at agad na pumagitna sa dalawa. Nilagay ni DiVincenzo ang kanyang mga kamay sa torso ni Holland at nagpalitan sila ng malalakas na tulakan. Patuloy na tinitigan ni Holland si Reid bago siya hinawakan ni DiVincenzo sa balikat at itinulak patungo sa sahig. Mula doon, nagsimula ang gulo. Maraming manlalaro at coach mula sa parehong koponan ang nakisali sa girian na umabot sa baseline stands sa likod ng basket ng Pistons. Ang iba tulad ni Rudy Gobert ng Minnesota ay sinubukang awatin ang mga nag-aaway. Si DiVincenzo ay natumba sa ikalawang hanay ng upuan sa stands na may Pistons forward Isaiah Stewart sa ibabaw niya. Ang ilang fans sa lugar ay itinaas ang kanilang mga kamay upang protektahan ang kanilang sarili. Narito ang isa pang anggulo mula sa stands, babala. Ang wika sa video ay hindi angkop para sa trabaho. Sa kalaunan na ibalik ang kaayusan ng mahila ang mga manlalaro at coach mula sa gulo. Nagresulta ito sa 7 ejections kabilang si Pistons head coach JB Bickerstaff at Timberwolves assistant Pablo Prigioni. Kasama rin sa mga na-eject sina Reid, DiVincenzo, Stewart at Holland. Pati si Pistons guard Marcus Sasser ay napabilang sa listahan ng mga pinalabas. Matapos ang laban, binatikos ni Bickerstaff si Prigioni, bagaman hindi malinaw kung ano ang sinabi ni Prigioni na nagpagalit sa kanya. Ipagtatanggol namin ang isa't isa, sabi ni Bickerstaff. Hindi ko hahayaang may magsabi ng mga bastos na bagay tungkol sa aking mga manlalaro. Simple lang yon. Sa sitwasyong yon, naiintindihan ko ang posisyon ng referee. Pero hindi mo pwedeng basta sabihin kung ano-ano tungkol sa ibang tao at isipin na ayos lang yon. Hawak ng Detroit ang 39-29 lead nang maganap ang away. Sa natitirang bahagi ng laro, kulang ng 3 manlalaro ang Pistons at 2 ang nawala sa Timberwolves. Dahil dito, napagtagumpayan ng Minnesota ang laro sa pamamagitan ng 29-point rally na nagtapos sa 123-104 win. Ang Pistons ay nabigyan ng 4 na technical fouls habang 3 naman ang naibigay sa Timberwolves. Dahil dito, nakakuha ang Minnesota ng isang technical free throw na naipasok ni Mike Conley. Si Luka Garza ay ipinasok bilang substitute at ang gumawa ng 2 free throws para sa foul kay Reid matapos itong ma-eject. Sa kabila ng kaguluhan, nagpatuloy ang laro na may higit pa sa 3 quarters na natitira. Malinaw na hindi pa dito nagtatapos ang issue para sa mga sangkot. Asahan ang mabibigat na suspensyon at multa mula sa NBA office. Anong masasabi nyo sa gulo na ito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang season ng Phoenix Suns ay patuloy na lumalala. Sa laban nitong Lunes kontra Houston Rockets, nakakuha ng injury si Kevin Durant matapos siyang naglanding ng hindi maayos sa kanyang kaliwang binti. Napahiga siya sa sahig na may matinding sakit. Hawak ang ibabang bahagi ng kaliwang bukong-bukong. Pagkatapos bumangon, agad siyang lumumpo patungo sa bench bago tuluyang pumasok sa locker room. Nakakatawang isipin, nagkaroon pa ng sagupaan si Durant kay Rockets forward Dillon Brooks sa ikalawang quarter. Bago siya lumabas ng laro, nagtala si Durant ng 11 puntos at 7 rebounds habang may shooting na 5 sa 11 mula sa field. Kasama ang laban nitong Lunes, isang nakakatuwang obserbasyon ay nakapaglaro na si Durant ng 62 laro ngayong season. Kailangan pa niyang makapaglaro ng 3 laro upang maging kwalipikado para sa anumang All-NBA Awards. Ngayon, maaaring hindi na yun mangyari. Ang kombinasyon ng Suns na malamang ay hindi makakapasok sa play-in tournament ay maaaring maging simula ng kanilang pagbagsak. Idagdag mo pa ang susunod na makakaharap ng Phoenix, ang Milwaukee Bucks, Boston Celtics at New York Knicks sa kanilang road trip. Nang wala si Durant, hindi pa napatunayan ng Suns na kaya nilang maging elite team tulad ng kung kasama siya. Sa kabuuan ng season,
Halos 27 puntos ang average ni Durant. Sa kanyang ika-16 na taon sa liga, ito ay hindi kapani-paniwala. Siya ang naging pangunahing sandigan ng opensa ng Suns buong season. Kahit na may Devin Booker sa tabi niya, si Durant pa rin ang nagiging pangunahing option ng team sa mga crucial na sandali. Posibleng hindi makalaro si Durant sa natitirang mga laro. Isinasaalang-alang na hindi niya halos maibuhat ang bigat ng kanyang katawan sa sugatang bukong-bukong. Hindi ito magandang senyales. Ang susunod nilang 3 kalaban ay nasa tuktok ng Eastern Conference. Gayunpaman, magiging mahirap para kay Durant na ipagpatuloy ang kanyang kampanya para sa All-NBA honors. Kung gusto niyang bumalik, kakailanganin niyang maglaro 10 araw mula nitong Lunes at tapusin ang natitirang 3 laro. Ngunit sa panahong iyon, maaaring tapos na ang season ng Suns. Ang injury ni Durant ay maaaring sumasalamin sa buong season ng Suns sa 2024-25. Mga hindi inaasahang masamang pangyayari sa pinakamasamang pagkakataon. Bagaman maraming naging issue ang Suns, hindi si Durant ang isa sa mga ito. Sa katunayan, siya pa ang pinakamahalagang bahagi ng team. Ang kanyang kakayahang gumawa ng shot, pagiging clutch, at walang kapantay na pagiging mismatch ay pambihira. Muli, maaari siyang sumubok na bumalik para sa tsansa ng playoffs. Ngunit kung tuluyang ma-eliminate ang Suns bago pa siya makabalik, ang natitira na lang niyang dahilan para maglaro ay ang All-NBA recognition. Matapos subukang i-trade ng Suns si Durant sa trade deadline, ang pangyayaring ito ay maaaring maging matinding dagok sa prangkisa. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nangyayari ngayon kay Durant at ng Phoenix Suns? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay matatag ng nakaposisyon bilang mga contender sa Western Conference matapos ang kanilang pagkuha kay Jimmy Butler na may record na 18-5 mula nang makuha siya. Gayunpaman, 2 lamang sa 5 pagkatalong iyon ang nangyari noong parehong nasa maayos na kalusugan sina Curry at Butler. Kaya maaaring ang kalusugan lamang ang hadlang sa kopo ng ito ng Warriors sa hinaharap. Pagdating sa kalusugan, sa panalo ng Golden State laban sa San Antonio Spurs, 148-106. Isa sa kanilang pangunahing scorer, si Jonathan Kuminga, ay bumagsak dahil sa injury sa kanang bukong-bukong. Matapos na siyang makaranas ng matagalang pagkawala dahil sa injury ngayong taon, nagbigay ng nakakabahalang update si Coach Steve Kerr tungkol sa kanyang kalagayan matapos ang laro. Talagang nakakapanlumo, alam mo yon, kakabalik lang, ibinahagi ni Kerr matapos ang laro. Nahanap na niya ang kanyang ritmo, maganda ang laro niya, kaya sana hindi ito seryoso. Dagdag pa ni Kerr, si Kuminga ay sasailalim sa pagsusuri sa Martes habang ang Warriors ay may laban kontra Memphis Grizzlies sa Miyerkules. Ayon sa anunsyo ng PR team ng Warriors, ang injury ay tinukoy bilang pananakit ng kanang bukong-bukong. At ang masamang balita dito ay kaugnay ito sa matagal niyang pagkawala ngayong taon. Ang kanyang kanang bukong-bukong din ang dahilan kung bakit hindi siya nakalaro sa 31 sunod-sunod na laro. Ngayon na muli niya itong natamo, umaasa ang Warriors na magiging maayos ang resulta ng kanyang pagsusuri sa Martes. Habang nakuha muli ng Warriors ang ika-6 na pwesto sa Western Conference matapos ang panalo, bawat laro ay mahalaga sa natitirang bahagi ng season na kung saan kakailanganin nilang harapin at talunin ang Memphis Grizzlies sa Miyerkules ng araw para sa tsansang makuha ang pang-5 pwesto sa Western Conference standings. Anong masasabi nyo sa injury na nakuha ni Kuminga mga kaibigan at sa tsansa ng Warriors na umakyat sa pang-5 pwesto sa paparating na laban kontra Memphis Grizzlies?